Makasaysayang araw po, it's showtime! Noong January 26, 1970, araw ng ikalimang State of the Nation address ng Ferdinand E. Marcos, nagkaroon ng malaking rally ang 50,000 katao, karamihan ay mga kabataan. Sa harapan mismo ng Legislative Building na ngayon ay National Museum. Ang mga demonstrador ay nasa harapan mismo ng gusali ng Kongreso, ilang dipa mula sa kotse ng Pangulo. Dala-dala nila ang isang kabaong na kumakatawan sa kamatayan ng demokrasya. Tila si Pangulong Marcos ay tinuturing na bagong Hitler na may tendensiyang diktatorial 2 taon bago niya iproklama ang batas militar. Mayroon ding papier-mâché na buhaya na may nakasulat na FM at simbolo ng dolyar. May hawak din itong pera. Matapos na magtalumpay Marcos, pinaulanan siya ng bato ng mga demonstrador. Ang unang pagkakataon na nangyari ito sa isang presidente ng Pilipinas. Ang gulo sa SONA noong 1970 ay mas kilala ngayon bilang sigwa ng unang kwarto o First Quarter Storm. Ito ang pagsisimula ng pagkakaroon ng dalawang SONA, ang SONA ng Pangulo at ang tinatawag na SONA ng Bayan na nagpapakita ng dalawang mukha ng bayan, ang mga tagumpay at ang ipinapalagay na kabiguan ng pamahalaan. Ang kilos protesta na ito ay inilalayo sa venue ng SONA sa paglipas ng panahon. Noong unang taon ng Pangulong Gloria Arroyo na nagsosona mula sa Batasang Pambansa, ay umaabot pa sa Sandigan Bayan. Subalit, inilayo ito hanggang sa simbahan ng St. Peter sa Commonwealth Avenue at sa mga nakaraang taon hanggang sa Ever Gotesco Commonwealth na ito. Ano man, gaano man ito ilayo sa batasan, dahil sa modernong teknolohiya, tila nagiging mas malapit ang kontrasona. Sa telebisyon, habang nagsasalta ang Pangulo sa batasan, nasa tabi nito ang inset ng nagbabagang SONA ng bayan kung saan sinusunog ng mga militante ang kanyang effigy na nag-e-evolve din at naging malikhain mula sa maliit na buhaya tungo sa malalaking wangis na iba't iba ang itsura. Sa isa pang banda, noon ay isa lamang simpleng talumpati ang SONA. Isang agampanan ng Pangulo na pinakikinggan sa radyo ng mga mamamayan. Mahaba mga SONA ng Pangulong Marcos sapagkat kailangan niyang isa-isahin sa mga nakikinig ang bawat numero ng natamo ng kanyang administrasyon. Nang may pakilala ang live television, kinailangan maging mas presentable sa pamamagitan ng infographics ang presentasyon. Mula sa VTR, human props, PowerPoint presentations, ngayon, isa ng malaking produksyon ang SONA, kapanapanabik at madrama. At bakit hindi? Ito ang tanging talumpati ng Pangulo na pinakaabangan at pinakikinggan ng buong mamamayan. At dahil sa media attention na ibinibigay sa SONA, pinagkakagastusan ang pagdalo dito. Nagsimula sila magsuot ng mga mamahaling mga trahe na tila tutungo sa isang fashion show o dancing ball. Gayun din, ginagamit ito ng iba't ibang kongresista upang ipakita ang kanilang mga advokasya sa kanilang mga kasuotan. Ang isang simpleng tungkulin ng presidente ay naging isang malaking piyesta. Ang tanong, kailangan po ba ito? Kanino po bang pera ang kanilang ginagasta? Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shoutout.